الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Eid sa ating pananampalatayang Islam ay may dalawang pagdating nito, mga kapatid. Ang unang Eid ay pagkatapos ng pagsasagawa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, at ang pangalawang Eid ay pagkatapos ng pagsasagawa ng tinatawag na Hajj. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa malaking tanda min sya'airil Islam sa ating pananampalatayang Islam ay ang tinatawag na pagkatay. Pagkatay ng tupa, ito yung tinatawag sa wikang Arabic na udhiyah o kaya ay kurban, na kung saan ay bilang pagsasagawa at alaala sa ginawa ni Propetang Abraham sumakanya ang kapayapaan, na kung saan ay siya ay isinakripisyo niya ang kanyang anak. Ito rin ay bilang alinsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Abraham sumakanya ang kapayapaan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kung iisipin natin ang pagsubok na ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay bagamat wala na tayong makita na mas matindi pa dito, na kung saan ay biruin natin na makita niya sa kanyang panaginip na isasakripisyo niya, iaalay niya o kaya ay kakatayin niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Propeta Ismail, sumakanya ang kapayapaan. At kung titingnan din natin ang pagsubok kay Propeta Ismail, sumakanya ang kapayapaan na bata pa. Ang matinding pagsubok na tinanggap niya, ang ibig sabihin panaginip ng kanyang tatay, na yun ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, makikita natin sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا
إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Maliwanag ang talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na si Propetang Abraham ay hindi nag-alanganin sa kanyang pagsasakatuparan sa kanyang panaginip dahil alam niya na ito ay mula sa Allah. Alam niya na ito ay kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At si Propeta Ismail ay hindi rin nag-alanganin sa kanyang pagtanggap sa gagawin sa kanya ng kanyang tatay dahil alam niya na ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya na ito ay kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, falamma aslama wa tallahu lil jabin, at nang silang dalawa, silang mag-ama, aslama ay kapwa nilang tinanggap, kapwa silang sumuko sa Allah subhanahu wa ta'ala, tinanggap nila ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Propetang Abraham ay kakatayin niya, isasakripisyo niya ang kanyang anak na si Ismail, at si Ismail naman ay tatanggapin niya ang gagawin sa kanya ng kanyang tatay. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, at ang ginawa ni Propetang Abraham, sumakan niya ang kapayapaan at pinatagilid niya, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang kanyang anak at inilihis niya ang mukha ng kanyang anak dito banda sa lupa. Ibig sabihin ay doon makaharap ang kanyang anak, doon sa lupa, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Biruin natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, pagsakripisyo, pagsubok na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta, ikumpara natin sa ating mga sarili, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kakarampot lang, kakalit lang ng ating problema ay apektado na lahat. Apektado na lahat. Kakarampot, kakalit na problema, apektado na lahat. Tingnan natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, magbibigay ito sa atin ng aral, mga kapatid. Nawa ay maging matuto tayo mag-handle sa anuman ng ating mga problema. Isipin natin na anuman ang dumarating sa atin ng mga problema, malaki man ito o maliit, ay isipin natin na mahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, at iginigit na ni Propetang Abraham ang kanyang kutsilyo dahil talagang isa sa katuparan niya, kakatayin na niya ang kanyang anak, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Wanadainahu ayya Ibrahim, hindi siya tumitigil, kaya tinawag siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya tumitigil sa kanyang paggiit ng kutsilyo, kaya tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala, wanadainahu ayya Ibrahim, at tinawag namin siya, si Abraham. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, O Ibrahim, O Abraham, qad saddaqata ru'ya, katiyakan na naisakatuparan mo na ang iyong panaginip, naisakatuparan mo na ang kautusan sa iyo. Sa pagpapaliwanag, tama na. Tama na ang paggiit mo ng kutsilyo, naisakatuparan mo na ang ipinag-utos sa iyo. Qad saddaqata ru'ya, inna kadhalika najzil muhsinin. Sapagkat katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganito namin ginagantimpalahan ang mga taong mga mabubuting mga tao. Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Sapagkat katotohanan na ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang iba kundi ito ay lantad na pagsubok lamang. Lantad na pagsubok lamang, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fadaynahu bidhibhin azim. At iniligtas namin siya. Sino siya? Si Ismail. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iniligtas namin siya si Ismail at pinalitan namin ng ibig sabihin ay isang malaking hayop na yun ang tinatawag na kibas o kaya ay kabas. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, makikita natin sa pagpapaliwanag na ang pinalit na ito, mga kapatid na hayop, ay ito ay magmula pa sa paraiso, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Titingnan natin ang ating mga sarili, mga kapatid na nananampalataya sa mga araw na ito, sa mga oras na ito. Ano ba ang mga pagsubok na dumating sa atin na yung pinakamatinding pagsubok sa ating mga sarili?
Lalong-lalo na sa ating mga anak, mga kapatid. Kung mayroong mga dumarating sa atin na mga pagsubok, halimbawa ng pagkasakit, ay talagang maghahanap tayo ng gamot, pupunta tayo sa hospital, normal. Subalit kung ang pagsubok na dumating sa atin ay sa ating mga anak, ay talagang hindi tayo mapapakali, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba ang mga pagsubok na hindi natin nakayanan? Ano ba ang mga pagsubok na wala ng solusyon? Wala ng solusyon at hindi na natin nagawa ng solusyon. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, mula noon hanggang ngayon, tingnan ninyo sa dami-daming mga pagsubok na dumating sa atin, mga kapatid, ay nawawala rin ito. Nawawala, lumilipas din ang mga pagsubok na ito dahil nga sa mahal tayo ng Allah. Inna kadhalika najzil muhsinin. Katotohanan na ito, ganito namin ginagantimpalahan ang mga tao, mga mabubuting mga tao, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa araw na ito o sa mga araw na ito, ay ipasok natin ang kasiyahan sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, at sa mga tao, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat itong mga araw na ito, ito yung Eid natin. Eid natin. Sa literal na kahulugan ng Eid, ay hindi lamang yung dalawang Eid na nabanggit natin kabakailan. Subalit, ito yung Eid natin, ang mga araw na ito. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yawmu Arafah, wa Yawmun Nahr, wa Ayyamut Tashriq, Aiduna Ahlal Islam, wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang araw ng Arafah, ang ikasiyam na araw, kahapon, Yawmu Arafah, wa Yawmun Nahr, at ang araw ng pagkatay, pagsakripisyo, itong araw na ito na araw ng Eid, wa Ayyamut Tashriq, at ang mga araw ng tinatawag na Tashriq, ibig sabihin ay 3 araw, pagkatapos ng araw na ito, ay mayroong susunod na 3 araw. Yan ang tinatawag na Ayyamut Tashriq. Aiduna Ahlal Islam. Aiduna. Ito yung mga Eid natin. Ito yung mga Eid natin bilang mga Muslim sa pananampalatayang Islam. Kaya dapat tayo ay masaya. Masaya tayo, masaya ang ating mga pamilya, masaya ang ating mga anak, masaya ang ating mga, ibig sabihin ay kapatiran. Wahiya ayyamu aklin wa syurbin. At ito, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mga araw ng pagkain at mga araw ng pag-inom. Mga araw ng pagkain at mga araw ng pag-inom. Mga halal ang tinutukoy dito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Maliban na lamang sa araw ng Arafah dahil higit na mainam yung pagsasagawa ng fasting. Pero ang araw na ito, lalong-lalo na yung 3 araw na susunod, ay mga araw ng pagkain at mga araw ng pag-inom. Palamutihan natin, mga kapatid, ang mga araw natin sa Eid na ito ng tinatawag na pagtakbir. Kasi tuloy-tuloy ang pagsasabi ng Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takbir, tahlil, tasbih. Tuloy-tuloy ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah hanggang sa pagtatapos ng Ayyamut Tashriq, yung 3 araw na ito na sumunod sa araw ng tinatawag na Eid. Tuloy-tuloy. Kaya palamutihan natin ang mga araw natin sa pamamagitan ng ating pagtakbir, pagsabi palagi ng Allahu Akbar, pagsabi palagi ng La ilaha illallah, pagsabi palagi ng anumang mga adhkar, anumang mga paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. At gunitain ninyo ang Allah ng maraming paggunita upang kayo ay magtagumpay. Upang kayo ay magtagumpay. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, alisin natin sa ating mga puso't isipan ang galit, ang puot, ang sama ng loob sa ating kapwa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li
wa lakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa mga araw na ito ay nagkakalapit, nagkakaisa, sama-sama ang mga Muslim. Nagkakalapit ang kanilang mga katawan, nagkakalapit ang kanilang mga puso, nagkakalapit sa isa't isa sa pamagitan ng bawat isa. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabayan natin ang pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabayan natin ang pangangamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabayan natin ang katapatan at ang pagiging ikhlas sa ating mga gawain ng mga pagsamba, mga gawain ng mga kabutihan, alang-alang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa madaling salita ay panatilihin natin ang ating pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang ating pagsunod sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ayon sa kahulugan ng talatang ito mga kapatid, wa ati'u Allah wa rasulahu, at sundin ninyo ang Allah. Sundin ninyo ang Allah. Wa rasula, at ang kanyang sugo. Sino ang kanyang sugo? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano man ang ipinagutos ng Allah, nararapat na sundin. Ano man ang ipinagbabawal ng Allah, nararapat na iwasan. Ano man ang ipinagutos ni Propeta Muhammad, nararapat na sundin. Ano man ang ipinagbabawal ni Propeta Muhammad, nararapat na iwasan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ati'u Allah wa rasulahu, at sundin ninyo ang Allah at ang kanyang sugo. Wala tanaza'u. Wala tanaza'u. Ito yung ipinagbabawal ng Allah. Wala tanaza'u, at huwag kayong magkakaiba. Huwag kayong magtalo-talo. Wala tanaza'u fatafshalu. Huwag kayong magtalo-talo. Yung pagtatalo magiging dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay, pagkakawatak-watak. Fatafshalu, dahil hihina kayo, sabi ng Allah. Wala tanaza'u fatafshalu, huwag kayong magtalo-talo upang kayo magkakawatak-watak. Fatafshalu, dahil hihina kayo. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum, at mawawala ang inyong kuwa, ang inyong power. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya. Dahil sa pagtatalo-talo, dahil sa pagkakaiba-iba, okay lang kung magkaiba ng opinion, pero hindi ibig sabihin na igigiit mo na yung sarili mong opinion. Igigiit mo na yung sarili mong idea. Igigiit mo na yung mga paninindigan. Dahil yun ang magiging dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Huwag kayong magtalo-talo upang magkakahiwa-hiwalay. Fatafshalu, dahil hihina kayo, sabi ng Allah, wa tadhhaba rihukum, at mawawala ang inyong power. Mawawala ang inyong power. At mawawala ang tulong sa inyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Then magkakaisa kayo, sama-sama kayo, kapatiran kayo sa pananampalataya, malakas ang power ng bawat isa. Mararamdaman mo, pagka nagkawatak-watak, nagkakaiba-iba, hihina. Mararamdaman mo ang kahinahan, mararamdaman mo ang ibig sabihin yung power na katulad ng dati ay mararamdaman mo kayo. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Hihina kayo, sabi ng Allah, at mawawala ang inyong power. Wasbiru, ang ipinagutos ng Allah, wasbiru, at magtiis kayo. Magtiis kayo sa inyong mga sarili. Magtiis kayo sa inyong mga pamilya. Magtiis kayo sa inyong mga kapatiran.
magtiis kayo sa lahat. Ano mang mga pangyayari, magtiis kayo. Wasbiru, innallaha ma'as-sabirin. Katotohanan na ang Allah ay kasakasama ng mga taong mga nagtitiis. Ang Allah ay kasakasama ng mga taong mga nagtitiis. Hindi niya pinapabayaan ang mga taong mga ibig sabihin ay nagtitiis. Ang pagtitiis, hindi hihintayin mo yung makapagdesisyon ka, makagawa ka, o ano mang bagay, kundi ang pagtitiis, kapag may dumating, huwag ka muna magsalita, huwag ka muna kumilos, kundi relax lang, relax. At doon mo mahahanap yung tamang pagtitiis. Hindi yung pag may dumating, pag mayroon kang marinig, pag mayroon kang makita, magsasalita ka na agad, kikilos ka na agad, saka mo sasabihin na nagtiis ka. Hindi ganoon ang pagtitiis. Pag mayroon kang marinig, mayroon kang makita, mayroon kang maramdaman na hindi mo gusto, relax. Huwag ka na magsalita, huwag ka na kumilos, at doon mo mararamdaman ang tamang ibig sabihin ay pagtitiis. Wasbiru, innallaha ma'as-sabirin. Dahil katotohanan, ang Allah ay kasakasama niya ang mga taong mga nagtitiis. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, butihin natin ang ating pagiging Muslim, butihin natin ang ating pananampalataya, lakasan natin ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi normal sa mga tao, normal sa mga Muslim, na kung saan ay minsan ay lumalakas ang kanyang pananampalataya at minsan ay darating ang panahon na humihina ang kanyang ibig sabihin ay pananampalataya. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatar ridha warda an ashabihi ridha ar-ridha. Allahumma inna nas'aluka al-jannah وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم.